Hindi pa pinanganak ang tao na tatalo kay Rodi Duterte. Oh! Paasin-asin. Di na naman kumakain si Baste. Wala na naman tulog. Patuloy ang Chongke. Patuloy ang Shabu. Yung Davao, empleyado niya, nasibak na. Baste. Yung dinadaldal mo, eto, 37 Davao City employees dismissed after testing positive for drugs. Tanggal! Ha? Basta alam mo, kung sabog ka, ha? Huwag ka matulog. Ha? Ha? Basta ilulugar mo yung sarili mo kapag sabog ka, layo-layo ka sa social media, nagkakalat ka eh. Layo-layo ka sa social media, basta nagkakalat ka eh, ha? Anong hindi pa pinanganak ang tatalo kay Rodi Duterte? Kung hindi talo ang tatay mo, wala yan sa dahig! Tanga ka ba, baste? Ha? Asikasuhin mo, pagbabarilin mo na tong 37 na to. Dahil ganit kayo sa droga. Pagbabarilin mo na to, baste. Empleyado mo, pagpapatayin nyo. Kailangan walang droga sa Davao, di ba? Walang adik sa Davao, patayin nyo to. Positive to. Patayin mo na to, baste! Ngayon din! Hukiram pa! Tama, baste, patayin mo na sila kasi sabi nyo, bawal ang droga. Pero ngayon, bakit hindi mo yung barilin sa noo? Pag mahirap, pinapatay nyo. Tama, sa noo at sentido. Tanga ka ba, baste? Okay na, di ba? Okay na. I-reset nyo na yung YouTube nyo. Alis muna kayo, tapos umalis na kayo, tapos mamalengke muna kayo. Tapos pagdating sa malengke, diretso na kayo Mercury. Tingnan nyo kung may promo yung maintenance nyo. Kasi may alam ko may buy one, take one ngayon eh. Na sobrang pangit, sige lang, maglupasay sa galit. Kain pa ng boy, bawang pulubi, tubig ng ayar ko nakasahod parati. Mga dedes na sobrang pangit, sige lang, maglupasay sa galit. Okay, dumako na tayo dito. Ito na nga po yung sinasabi ko sa inyo. Ayan na po. Hanilet Avencenia for sale. Oh my God! Naghihirap na po ang mga Duterte o nagdadrama lang. Ha? Naghihirap na ba o nagdadrama lang? Para palabasin sa ating mga taong bayan na binibenta na nila ang kanilang ari-arian. Akala ko ba mahirap si tatay? Ba't meron tayong mga ganitong mga bagay? Mahirap si tatay ah. Nandun tayo nakapokus sa Davao. Ha? Di ba? Akala ko ba baka drama lang yan. Pero ang katotohanan po kasi, ito po ang katotohanan. May paparakita lang po ako sa inyo. At ito po kasi yan ha. Ito, kung pag-aaralan nyo. Ito po ha. Ito, papakita ko lang po sa inyo yung sinabi ni Pebbles. Kasi po, ito
Si Anilet ang supplier ng bakal at buhangin sa mga nagpapatayo ng building sa Davao. Si Bongo ang kontraktor. Kapag hindi ka sa kanila kukuha ng bakal at buhangin, hindi mo matatayaw yung business mo. Lahat yan dadaan muna kay Bongo. Diba? Kaya nga po, kung matatandaan nyo po yung sinabi ko sa inyo, na meron po Team Bongo, Hanilet, Kitty, Salpanelo, at meron pong Team Sara na kung saan Pulong, Baste, Sara, Harry Roque. Totoo po yun. Yan ang isa sa dahilan kung bakit galit yung magkakapatid sa kanya, kasi ang loyalty talaga ni Bongo ay nakila Hanilet. At syempre, ang kapatid po ni Hanilet ay nakinabang din po yan sa mga construction noong panahon ng mga Duterte. I-research po natin ang article na yan na merong mga abensenya nakasabwat diyan sa mga misteryosong proyekto ng mga Duterte nung administrasyon niya. At yan po ang kapatid ni Hanilet. So lahat po dito, sasabihin ni Hanilet, lahat talaga ninegosyo nila. Tama ang mga DDS. Lahat po ninegosyo, kinamkam ng mga alipores ni Digong. Si Bongo, kaya yan may demanda kay Trillanes pagkat may maanomalya silang construction project. Kaya may demanda yan kay Trillanes. Ganyan po kawalang yayan si Bongo. Tatay-tahimik yan pero kaya niyang bumili ng survey company. Diba? Kaya nga bumili ni Bongo ng survey company na kung saan lahat sila pasok sa Magic 12. Saan ka makakakita nun? Kibuloy ng rape ng minor, pasok sa kalangitan. Tapos ngayon magdadrama kayo na kunyari nagbebenta-benta kayo, kesyo ganito, benta-benta, paawa effect. Wala naman niniwala sa inyo. Alam namin na kahit hindi kayo magbenta, kaya nyo yan. Sige nga, ibenta nyo yung bundok ni Digong. Oh. Paano nyo nakuha yung bundok? Sige nga. Oh. Dapat checkin yan eh. Paano nakuha ni Digong yung bundok? May sariling bundok, demonyo talaga eh. O, ngayon ko lang makakita niya, mayor pa lang, may sariling bundok. Oh, tapos nung nagpresidente, binenta yung bansa. Ipapakita po natin yan, nire-research pa ng ating team. Na yung kapatid ni Hanilet ay kasabwat. Si Hanilet at si Bongo ang nakinabang. Kaya nga po galit na galit si Sara. Kaya nga nasabi ni Sara na, grabe, ngayon lang kami nakapag-usap ni Daddy ng ganito. Kasi puro na lang si Hanilet. Puro na lang si Chong Kitty. Kaya, eto nga po, yung mga pakalat ngayon ni Hanilet na mga for sale, PM for details. What? Mayaman naman pala si Itay. Oh. Kita nyo kung paano binobo yung mga DDS na dila ng dila sa betlog, na umiiyak pa nung nakulong si Digong.
Putik na yan, nakala mo mahirap na mahirap. Meron pa nakatambay ngayon doon sa bahay nila sa Davao na ginawa lang kayong tanga, tinutil, na kailangan lagi nandoon para sa script nila ni Bongo, mga tanga. Oh. Minamadali. May mga epek-epek nito ng mga to no? Huwag nyo na kaming bulahin. Ang importante, alam namin na 200 million plus magagastos ang Duterte buwan-buwan sa attorney pa lang. Yon ang sagutin nyo. Paano nyo makukuha? Paano nyo mababayaran yon? Ha? Ang dami-daming pera. Sang galing? Droga, pogo! Ayan no, Bang klase. Diba? Duterte pa mo, Kongay Pacquiao. Diba? Tapos, yung iba ng mga DDS dyan, si Tatay Digong, isa lang polo, putik na yun, walang kamatayan, no. Si Tatay Digong, wala nang swelas, putik na tanga-tanga mo. Oy, Feli Valdez, huwag ka na umiyak, iyakin ka pala. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay